Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ngayon eto ngang gwardiya, no, na kung saan nagsalita na nga siya at nilabas niya yung kanyang hinaing dito nga sa mga magulang neto ni Sampaguita Girl, na kung saan alam naman natin na viral video ngayong unang dating ng taon 2025 na talaga namang sumabog sa lahat sa atin at kilalampag ang social media na naman dahil nga dito sa awayan ng gwardyang ito at ng Sampaguita Girl. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin. Sabay-sabay nga natin panoorin dito nga kay Manong Guard. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po ay humihingi po ako ng pasensya sa mga nakapanood doon sa video nag-viral doon sa batang nagtitinda ng Sampaguita. Hindi ko po yun ginusto, sinusunod ko lang po yung trabaho ko bilang security guard. Sana po maintindihan nyo. Pero okay naman talaga yun mga kapengyo, no? At nakita naman natin talagang sinunod naman talaga niya yung kanyang trabaho. Kaso ang naging mali lang kasi talaga dito neto ni Manong Guard, yung pagtadyak at pagkuha niya ng Sampaguita netong vendor, no, which is doon siya talaga nabutasan. Kung hindi niya sana nagawa yon, sa totoo lang wala naman sanang issue na ganito, no, kung talagang kaso lang ang problema rin kasi talaga, napakatigas din kasi talaga ng ulo ng bata no, doon po talaga nag-init siguro yung ulo netong guard. Tara, tuloy pa natin, pakinggan natin. Doon po sa napanood ko na video, yung tatay ng bata nagsalita na. Sabi niya, isa daw siya mabait na magulang. Okay. Ito lang po yung sa loobin ko. Kung magulang po kayo, sana nagpaka-magulang po kayo. Okay. Hindi niyo po sana pinapayagan yung anak niyo na nagtitinda kung saan-saan. Tama. At saka doon sa bata na sabi niyo ay bata yun, makulit. Opo, makulit nga po at bata. Sa totoo po ay nakulitan na po ako sa kanya. Bilang pagsunod ko sa trabaho o sa pagsunod ko sa nakakataas sa akin, sinaway ko ito yung bata. Pero ayaw po magpasaway ng anak niyo. Ayun. Hindi ko po talaga ginusto yung nangyari. Inuulit ko po. So ayan, rinig naman natin lahat, no, na hindi po ginusto, no, neto ni Manong Guard yung nangyari, kaso nangyari na, no. So kumbaga nadala siguro talaga etong si Manong Guard sa init ng ulo niya, kaya niya nagawa yon. At sinasabi nga niya dito, kung talagang mabait nga raw yung anak nyo, dapat talaga hindi ganyan yung naging attitude din niya, na kung saan talagang kita nyo naman pinagpapaluri niya yung gwardiya sa muka. So buti nga hindi pa nangyari yung pangalawang komosyon, no. Kumbaga walang ginawa na yung gwardiya sa pangalawa. Kung lalo pa nag-init na trigger, baka lalong hindi lang yan yung kinahinatnan niya. Buti nga yun lang, no. Doon po sa nagsasabi na wala daw akong awa. Inuulit ko po, sumusunod lang po ako sa utos. Meron din po naghihintay sa akin sa bahay. Yun nga po, sabi niya, mabait daw yun. Mapagmahal, tahimik. Magiging mabait po talaga yun, tahimik at mapagmahal kapag naubos yung pasensya ko. Pero hindi... Yan narinig nyo naman sa amin ng gwardiya, no? Magiging mabait nga raw talaga yun at mapagmahal kung naubos ang pasensya niya. Sa totoo lang, buti nga talaga no? Hindi nag-init yung gwardiya kasi may hawak na baril yung gwardiya. Shotgun ata yung kanyang hawak, no? Kasi yung iba pagka naba-blackout, yung talagang nawawala sa ulirat. Yung iba talagang napapatay nila di ba? Hindi ko pa rin ginawa. Nagpasensya pa rin po ako sa bata. Oo, tama. Yun nga lang po, makulit, ayaw pong magpasaway. Ayaw pasaway talaga. Ayaw sumunod sa sinasabi ko na umalis na, ayaw po umalis. Ayun, yan mga kapengyo, yan yung sinasabi ko. Unang-una sa lahat, hindi na bata itong si Sampaguita Girl. 21 na nga raw talaga to sa update di ba? So kung 21 years old ka tapos scholar ka pa ng school, dapat talaga sa totoo lang nasasaway ka na, no? At doon po sa sinabi ng Mandaluyong pulis na nagpapalit nga raw ito ng pambahay pag nagtitinda ng Sampaguita, katarantaduhan po yun, no? Magpapalit ka, uniform pa yung previous mong uniform.
uniform, tapos para nakapambahay, para relax ka. Paano naging relax? Nakasapatos, nakamedyas pa. Diba? Nakasapatos, nakamedyas ka pa, pagtitinda ka ng sampagita. Diba? Kung ikaw college ka, hindi mo na dapat, kumbaga, wala naman problema magtinda ng sampagita. Pero itama mo rin kung dun sa hindi pinagbabawal. Tapos pangalawa, kung matalino ka, wala naman problema yon na magtinda ka. No? Kahit sino naman siguro, rumarakit talaga kahit pa matalino yan o kahit pa valedictorian yan. Diba? Nagtitinda, wala namang masama Kaso dun sana sa tama. Paghatak po ng sampagita nasira, tapos pinagampas po ko sa mukha. Ayun, no? Matutuwa sa ganun. Kami po bilang security, sumusunod lang po kami sa utos. Manong guard, siguro kaya ka naman pinaghahampas ng bata sa muka dahil nga siguro na-trigger din siya dahil nga hinatak mo kasi no yung kanyang sampagita. At bukod doon, talaga yung tinadyakan mo pa siya, buti nga hindi tinamaan kasi masakit din yun. Dahil alam naman natin yung suot-suot ni Manong guard na sapatos yung matibay yun no? Yung mga leather talaga yun na kung tumama doon sa bata medyo masakit talaga no. Pero ang akin lang dito, para sa akin nakikita lang naman sa aking opinion mga kapenyo, both side may mali no, both side nagkamali kasi unang-una na trigger o na provoke neto ni Sampaguita girl etong si Manong guard no. Eto naman si Manong guard, yung temper naman niya hindi na rin siya nakapagpigil dahil nga matigas nga raw ang ulo nung sinasabihan niya ito na umalis, ayaw talagang umalis, nagmamatigas kaya nawala yung yung haba ng pasensya ng gwardiya kaya nagawa niya yon. So sino ba talaga may mali dito? Parehas lang pong may mali kasi unang-una kung hindi trigger nung ni Sampaguita girl itong si Manong guard, hindi naman lalapit yung gwardiya Siyempre, nakita niyang mali yung ginagawa, nagtitinda dun sa harapan ng gusali na binabantayan niya, kaya niya sinita at kaya nangyari lahat ito. Kasi ayun po trabaho namin, dun po kami sunod-sweldo. Sana naman dun po sa magulang, sabi niyo magulang po kayo, magpakamagulang po kayo, huwag niyo po hahayaan ang anak niyo na magtinda kung saan. Yes. Saka sabi nila, yung iba daw dyan, nagsusuot lang ng pang-uniform para lang kunyari nag-aaral. Pero hindi naman. Ganyan po yung nangyayari dyan sa harapan ng establishment na binabantayan ko. Yun, may tingnan nyo yung babae to, no? Diba? Yung si Sampaguita girl, diba? Nakasapatos pa, tsaka nakamedyas, diba? Kung pambahay lang ikaw, magsusot ka pambahay, dapat nakachinelas ka na lang. O uniform, walang problema uniform Pero yung nakamedyas ka at nakasapatos ka, ano yun? Diba? Kaya mo sinusuot yun, tas gabi pa, para kaawaan ka talaga ng tao. Para mas maraming bumili, diba? Maraming magbigay, which is mali, diba? Tutunan po ko dun sa araw na yun, sana pa may tutunan din kayo mga magulang, kayong mga magulang. Magpakamagulang po kayo. Tama. Kasi hindi lahat ng bata ay hindi papatulan. Kapag yan pinatulan, sasabihin nyo mabait, tahimik at makayahin. Tama. Yun lamang po, inuulit ko, pasensya po sa lahat ng mga nakapanood ng video. Hindi ko po yung ginusto, ay sumusunod lang ako sa trabaho ko. Maraming pong salamat sa inyo. So yan mga kapenyo narinig naman natin yung sinabi nga nito ni Manong guard na humihingi nga raw siya ng pasensya sa lahat po no ng tao na nambabatikos sa kanya at sa mga nasaktan, at sinasabi nga rin niya dito sa mga magulang nito, alam daw niya na mabait yung anak, pero kung talagang mabait at talagang hindi nila kinukonsinte, hindi daw dapat nila hinayaan talaga no na kung saan magtinda yung bata, lalo na babae po yan. Alam naman natin sa Pilipinas na napakadelikado po, pwede pang ma-rape yan diba? Ano ba namang klase yan, diba? Dapat talaga yung magulang din gumagawa rin ng action, no? Even though na 21 na nga yung anak nila, hindi na rin dapat talaga yung pinapabayaan ng ganyan. Yun nga 21 na, no? Mas lalong delikado sa kalsada yan, tas babae, tas nagpapagabi, diba? So ngayon nakadistorbo ng gwardiya, na-provoke ang gwardiya, ngayon natanggalan ng trabaho yung gwardiya, na kung saan nag-viral nga na yung video, wala na tayong magagawa dyan. Alam natin na nagkamali rin talaga itong si Manong guard, no? Talagang mali rin, no? Mali talaga yung hindi natin kukonsintihin yan. Mali rin yung ginawa talaga ni Manong guard, pero sana mga kapenyo, binigyan din natin ng tsansa, no? Yung gwardiya, kasi kawawa din, gaya nga nasabi niya, may pamilya akong uuwian, diba? Sinusunod lang niya yung patakaran, kasi kung hindi rin naman niya sisitahin yun, rin mayayari ng SM Mega Mall. Sasabihin sa kanya, yung katungkulan mo, hindi mo ginagawa,
may nakaharang doon, nakahambala, hindi mo man lang sinita. Diba? O ngayon sinita niya, na-trigger siya. O eto na yung nangyari. So yan mga kapenyo, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo dito nga sa naging komento or mensahe ng gwardiya para sa atin lahat.